Edukasyon sa Pagpapakatao 5, Quarter 4, Week 5 hanggang Week 8. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay ang Diyos ay ating pasalamatan. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao, ang Diyos ay ating pasalamatan. Para sa most essential learning competencies, nakapagpapakita ng iba't ibang paraan ng pasasalamat sa Diyos. Likas sa mga Pilipino ang pagkakaroon ng matibay na pananalig sa Diyos, gayon din ang matatag na pananampalataya. Bagamat iba't iba ang paniniwala at pamamaraan ng pagsamba, hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay palaging nakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya ang gumawa ng langit, lupa, mga puno, hayop, mga karagatan, kabundukan, at tayong mga tao. Tayo ang pinaka-espesyal na nilalang ng Panginoon. Kaya nararapat lamang na siya ay ating pasalamatan sa lahat ng oras at pagkakataon. Sa araling ito ay malalaman mo ang iba't ibang paraan kung paano maipapakita ang pagpapasalamat sa Diyos. Suriin ang mga larawan. Ano-ano ang mga ginagawa ng mga nasa larawan? Sila ba'y nagpapakita ng mga gawain na nagpapasalamat sa Diyos? Sa unang larawan, makikita na ang bata ay natutulog. Sa pangalawang larawan naman, ipinapakita na ang bata ay mag-uumpisa pa lamang sa pagkain. At sa pangatlong larawan, ipinapakita na ang bata ay nananalangin. Sa tingin nyo, sila ba'y nagpapakita ng mga gawain na nagpapasalamat sa Diyos? Upang lalo pang lumawak ang inyong kaalaman tungkol sa ating aralin, magsimula na tayo para sa unang gawain, pagsasanay bilang isa. Gamit ang mga numero at letra sa loob ng kahon, alamin ang natatagong mensahe. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Tignan ang bawat numero ng bawat letra at isulat ang salita sa bawat grupo ng mga numero. Para sa unang grupo ng numero, ang natatagong salita ay ang. Ang salita naman sa susunod na grupo ng mga numero ay pangangalaga. Sumunod na grupo ay sa. Sumunod na grupo ng mga numero ay buhay. Sumunod na grupo ng mga numero ay natin. Sumunod ay. Ang sumunod naman ay pagpapakita. Sumunod ng. Sumunod pasasalamat. Sumunod sa. At ang panghuling salita ay Diyos. Ngayon ay basahin natin ang natatagong mensahe. Ang pangangalaga sa buhay natin ay pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos. Basahin at unawain ang maikling kwento. Sagutin ang mga tanong tungkol dito. Ang pamagat ng kwento ay pagwaksi sa maling gawain. Palaging puyat si Lisa. Nagpupuyat siya sa paglalaro ng mga online games at pagbisita sa iba't ibang social media network kung saan siya nakarehistro. Lagi siyang updated sa mga nangyayari sa internet. Dahil dito, tanghali na siya nagigising at palaging nagmamadali sa pagpasok sa paaralan. Hindi siya kumakain ng almusal para lang hindi siya mahuli sa kanyang klase. Madalas ay inaantok siya sa klase. Nagiging sumpungin din siya.
Wala siyang ganang ngumiti kapag binabati siya ng kanyang mga kaklase. Dahil hindi siya nakapag-aaral sa bahay, humihina ang kanyang performance sa klase. Isang araw, masakit na masakit ang tiyan niya. Sa sobrang sakit, akala niya ay mamamatay na siya. Buti na lang agad siyang dinala ng kanyang mga magulang sa ospital. Doon nalaman na mayroon siyang ulcer. Doon ay napagtanto niya ang kanyang masamang nakaugalian. Kaya mula noon, nangako siyang magbabago na. Ito ay mula sa Sanggunian, Lilok 5, pahina 256. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan, ayon sa kwento, anong hindi magandang nakaugalian ni Lisa? Tama! Ang hindi magandang nakaugalian ni Lisa ay ang palagiang pagpupuyat at hindi pag-aalmusal para lang hindi siya mahuli sa kanyang klase. Pangalawang tanong, bakit laging nagpupuyat si Lisa? Tama! Palaging nagpupuyat si Lisa dahil sa paglalaro ng mga online games at pagbisita sa iba't ibang social media network. Pangatlong tanong, anong naging epekto ng nakaugalian niyang ito sa kanyang kalusugan? Tama! Lagi siyang inaantok sa klase at nagkaroon rin siya ng ulcer. Pang-apat na tanong, ito ba ay nagpapakita ng pagpapasalamat niya sa Diyos sa buhay na ibinigay sa kanya? Bakit? Tama! Hindi ito nagpapakita ng pagpapasalamat sa Diyos sa buhay na ibinigay sa kanya dahil hindi niya inalagaan ang kanyang kalusugan. Inabuso niya ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pagpupuyat at pagpapabaya sa pagkain. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 2. Iguhit ang iyong tahanan. Sa bawat bahagi nito ay isulat ang mga gawain na nagpapakita ng pagpapasalamat sa Diyos. Pagkatapos, iyong kulayan ang bawat bahagi ayon sa dalas o dami ng pagkakataon na ginagawa mo ang mga pagpapasalamat na ito. Kulay pula kung hindi, kulay asul kung paminsan-minsan, at kulay berde kung lagi mo itong ginagawa. Para sa halimbawang kasagutan, ang aking mga sagot ay pagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang aking natatanggap. Pagpapasalamat sa Panginoon sa magandang kalusugang kanyang ibinibigay. At pagpapasalamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa aking pamilya sa araw-araw. Para naman sa pagsasanay bilang 3, lagyan ng check ang mga bilang na nagpapakita ng pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga sa buhay na bigay niya. At X kung hindi, isulat ang sagot sa sagutang papel. Unang bilang, pagkain ng chichirya. Ito ba ay nagpapakita ng pasasalamat? Check o X? Tama, ito ay X. Pangalawa, pagbabasa ng Biblia. Ito ba ay pagpapakita ng pasasalamat? Check o X? Tama, ito ay check. Pangatlo, pagkain ng gulay. Ito ba ay pagpapakita ng pasasalamat? Check o X? Tama, ito ay check. Pang-apat, pagbibigay ng oras para makihalubilo sa mga kaibigan. Ito ba ay pagpapakita ng pasasalamat? Check o X? Tama, ito ay check. Pang-5, pagkonsinti sa mga kaklase na lulong sa ipinagbabawal na gamot. Ito ba ay nagpapakita ng pasasalamat? Check o X? Tama, ito ay X. Pang-6, paninigarilyo. Pagpapakita ba ito ng pasasalamat? Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Pang-7, pagkakaroon ng tamang oras sa pagtulog. Ito ba ay check o X?
Tama, ito ay check. Pang-8, pag-inom ng alak. Ito ba ay pagpapakita ng pasasalamat? Check o X? Tama, ito ay X. Pang-9, pagpupuyat upang makapanood ng magandang teleserye. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. At pang-10, pagtawa sa pagkakamali ng iyong mga kaibigan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Para naman sa pagsasanay bilang 4, gumawa ng isang poster na nagpapakita ng mga pamamaraan ng pagpapasalamat sa Diyos sa isang bond paper at sumulat ng isang maikling sanaysay tungkol dito. Gawing batayan ang rubric sa ibaba. Para sa aking halimbawang kasagutan, ang poster ay ito, isang masayang pamilya. Para sa aking sanaysay tungkol sa poster na ito, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagbibigay niya sa amin ng isang masaya at malusog na pamilya dahil nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw at hindi niya kami pinababayaan. At narito ang rubric sa pagmamarka. 10 puntos, nakaguguhit ng poster at nakasulat ng sanaysay ukol sa tema. 8 puntos, nakaguguhit ng poster ngunit may kulang sa sanaysay. 6 na puntos, nakaguguhit ng poster kaugnay ng tema ngunit hindi kaugnay ng tema ang sanaysay. 4 na puntos, nakaguguhit ng poster kaugnay ng tema ngunit hindi nakasulat ng sanaysay. At 2 puntos, walang kaugnayan sa tema ang poster at sanaysay. Para naman sa pagsasanay bilang 5, gumawa ng isang maikling tula na nagpapakita ng pasasalamat sa buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Isulat ito sa loob ng isang puso na tulad ng nasa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Gawing batayan ang rubric na nasa ibaba. Narito ang halimbawa. At para sa halimbawang kasagutan, ang aking tula ay, Salamat Panginoon. Salamat Panginoon sa mga biyayang aking natatanggap, sa magandang kalusugan na iyong ibinibigay. Lagi kang gumagabay sa akin araw-araw. Pag-iingat mo sa akin, lagi kong nadarama. At narito ang rubric sa pagmamarka. Para sa mga pamantayan, naglalaman ng komprehensibo, tumpak at may kalidad na detalye, 5 puntos. Sapat, malinaw at maayos ang detalye. Ito ay 4 na puntos. May nilalaman ngunit kulang ng detalye. Ito ay 3 puntos. Hindi maayos at hindi maunawaan ang detalye. Ito ay 2 puntos. Walang malinaw na detalye. Ito ay 1 puntos. Para naman sa pagsasanay bilang 6, isulat sa kahon ang iyong paraan ng pagpapasalamat sa Diyos. Gawin ito sa iyong sagutang papel. At narito ang mga halimbawa kong kasagutan, mga paraan ng pagpapasalamat sa Diyos. Gaya ng pananalangin at pagsunod sa kanyang mga utos. Pananambahan tuwing araw ng pagsamba. Pagbibigay ng aking tithes at offering ng masaya sa puso. At pagbibigay papuri sa Panginoon at pagbabasa ng Biblia. Para naman sa pagsasanay bilang 7, kopyahin ang template sa iyong sagutang papel. Sa loob nito, sumulat ng isang maikling panalangin na nagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos sa buhay na ipinagkaloob niya sa iyo. Ang iyong ginawa ay mamarkahan sa pamamagitan ng rubric na nasa ibaba. Narito ang aking halimbawang sagot. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa buhay na ipinagkaloob niyo sa akin. Ako po ay iyong iniingatan at hindi pinababayaan. Salamat rin po sa mga biyaya na iyong ibinibigay. Pinupuri kita at pinasasalamatan. Sa pangalan niyo lamang Jesus, Amen. At narito ang rubric sa pagmamarka.
5 puntos, nakasulat ng panalangin na tungkol sa tema. 4 na puntos, bahagyang nakasulat ng panalangin tungkol sa tema. At 3 puntos, nakasulat ng panalangin ngunit wala sa tema. Para naman sa pagsasanay bilang 8, basahin at unawain ang sitwasyon na nasa unang kolum. Isulat ang sagot sa tanong sa ikalawang kolum. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Sa unang kolum, basahin ang sitwasyon. At sa pangalawang kolum naman, sagutin ang tanong. Paano mo maipapakita ang iyong pasasalamat sa Diyos? Para sa unang bilang, ang inyong barangay ay isa sa mga may pinakamataas na kaso ng COVID-19 virus. Sa kabila nito, wala sa pamilya mo ang nagkaroon ng sakit na ito. Paano mo maipapakita ang iyong pasasalamat sa Diyos? Aking pasasalamatan ang Panginoon sa pananalangin dahil sa pag-iingat niya sa aking pamilya. Pangalawa, kinaugalian mo ang pagkain ng sitsirya at pag-inom ng soft drinks. Ito ang naging dahilan ng iyong pagkakaroon ng sakit kaya ikaw ay naospital. Makalipas ang ilang araw ng pananatili sa ospital, ikaw ay gumaling na. Paano mo maipapakita ang iyong pasasalamat sa Diyos? Aking pasasalamatan ng Panginoon sa pagpapagaling niya sa akin at mangangako na aking aalagaan na ang aking kalusugan. Pangatlo, lumaki kayo na mahirap ang buhay. Sa pagsisikap ng iyong mga magulang at ilang mga taong may mabuting kalooban na itaguyod nila ang inyong pag-aaral at nakatapos kayong 3 magkakapatid. Sa kasalukuyan, maayos na ang katayuan ng inyong buhay. Paano mo maipapakita ang iyong pasasalamat sa Diyos? Aking pasasalamatan ng Panginoon sa mga pagpapala at tagumpay na aming natamo, gayon din sa aming mga magulang na nagtaguyod sa amin. At pang-4 na sitwasyon, tuwing bakasyon kayo ng inyong pamilya ay nagkakaroon ng paglalakbay sa iba't ibang lugar. Sa hindi inaasahang pangyayari na aksidente ang inyong sinasakyan. Gayunman, wala isa man sa kasapi ng inyong pamilya ang binawian ng buhay. Paano mo maipapakita ang iyong pasasalamat sa Diyos? Aking pasasalamatan ng Panginoon dahil prinotektahan niya kami sa kabila ng disgrasya at wala sa aming nasaktan. Para naman sa pagsasanay bilang 9, lagyan ng check ang patlang kung nagpapakita ng pagpapasalamat sa Diyos at X naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Unang bilang, magdasal pagkagising sa umaga at bago matulog sa gabi. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pagpapakita ito ng pasasalamat. Pangalawa, magdasal at magpasalamat sa mga biyayang natatanggap araw-araw. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Ito ay pagpapakita ng pasasalamat. Pangatlo, maghintay ng kapalit mula sa mga taong binigyan ng tulong. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Hindi pagpapasalamat. Pang-4, isakripisyo ang sarili para sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. At pang-5, sumigaw sa mga taong ayaw makinig sa iyo. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Para naman sa pagsasanay bilang 10, basahin ang mga nakatalang gawain sa unang hanay. Lagyan ng check ang angkop na hanay kung ito ay yung sinasabuhay o hindi. Maging matapat sa iyong pagsagot. Gawin mo ito sa iyong sagutang papel. Mga ginagawa ko. Una, ipinapakita ko ang aking pakikiisa sa panalangin sa pamamagitan ng pagdalo sa simbahan sa oras ng panalangin. Ang aking sagot ay oo. Pangalawa,
Ipinagdadasal ko ang aking kapwa, lalo na ang mga biktima ng kalamidad at may mga karamdaman. Ang aking sagot ay oo. Pangatlo, ang Panginoon ang nagbibigay ng buhay, kaya ako ay nagpapasalamat sa Kanya. Ang aking sagot ay oo. Pang-apat, nagdadasal lamang ako sa oras ng aking magustuhan. Ang aking sagot ay hindi. Pang-lima, sarili ko lamang ang aking ipinapanalangin. Ang aking sagot ay hindi. Pang-anim, nagsisimba ako tuwing linggo dahil ito ang pinakamataas na uri ng panalangin. Ang aking sagot ay oo. Pang-pito, inaalala ko ang aking kapwa sa pamamagitan ng panalangin. Ang aking sagot ay oo. Pang-walo, nakikiisa ako sa pagdarasal kasama ang aking mga kamag-aral bago magsimula ang virtual class. Ang aking sagot ay oo. Pang-siyam, nagsisimba ako at nagdarasal kasama ang aking pamilya kahit nasa telebisyon lamang. Ang aking sagot ay oo. At pang-sampu, nagdarasal ako kasama ang aking pamilya sa loob ng aming tahanan. Ang aking sagot ay oo. Para naman sa pagsasanay 11, suriin ang bawat sitwasyon. Isulat ang iyong kaukulang saloobin sa iyong sagutang papel. Una, nanalo ang kapatid mo sa isang paligsahan sa inyong paaralan. Sino ang una mong pasasalamatan? Bakit? Ang una kong pasasalamatan ay ang ating Panginoon dahil siya ang tunay na nagbigay ng talento sa aking kapatid. Pangalawa, matagal nang may karamdaman ang iyong ina. Sa muling pagkonsulta nyo sa doktor ay ipinahayag nito na magaling na ang iyong ina. Ano ang una mong gagawin? Bakit? Ang una kong gagawin ay pasasalamatan ng ating Panginoon dahil siya naman talaga ang nagpagaling sa aking ina. Pangatlo, ang inyong buong pamilya ay patungong Maynila. Habang kayo'y nasa biyahe, ay patuloy ang inyong pagdarasal para sa ligtas na biyahe. Sa kabutihang palad, kayo ay nakarating ng maluwalhati sa inyong patutunguhan. Paano mo mapasasalamatan ang Diyos sa pagkakataong ito? Aking pasasalamatan ng Panginoon sa pag-iingat niya sa amin sa biyahe at nakarating kami ng ligtas at payapa. Para naman sa pagsasanay 12, lumikha ng isang awit na nagpapahayag ng iyong pasasalamat sa Diyos. Gawing batayan ang rubrik sa ibaba. Maaring hingi ng tulong ng mga magulang o nakakatandang kasamahan sa bahay. At narito ang rubrik. Naglalaman ng komprehensibo, tumpak at may kalidad na detalye, 5 puntos. Sapat, malinaw at maayos ang detalye, 4 na puntos. May nilalaman ngunit kulang ng detalye, 3 puntos. Hindi maayos at hindi maunawaan ang detalye, 2 puntos. Walang malinaw na detalye, 1 puntos. Para naman sa pagsasanay 13, lagyan ng masayang mukha ang patlang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pasasalamat sa Diyos at malungkot na mukha naman kung hindi. Una, pagdamay sa kapwa sa oras ng kagipitan, masayang mukha o malungkot na mukha. Tama, ito ay masayang mukha. Pangalawa, sinusunod ni Irene ang utos ng kanyang mga magulang ng maluwag sa kalooban, masayang mukha o malungkot na mukha. Tama, masayang mukha. Pangatlo, magdasal upang tumaas ang marka kahit hindi na pag-aralan ang mga aralin, masayang mukha o malungkot na mukha. Tama, malungkot na mukha. Pang-apat, kahit dumaan sa hirap ang buhay ng pamilya ni Lino, hindi siya nakakalimot magdasal, masayang mukha o malungkot na mukha. Tama, masayang mukha. At pang-5,
Pagbibigay ng pagkain sa kapitbahay na nawalan ng trabaho ang ama dahil sa pandemya. Masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, masayang mukha. Para naman sa pagsasanay 14, isulat ang tama o mali sa patlang bago ang bilang. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, ang pamilyang walang problema ay tinuturing na biyaya ng Diyos. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay tama. Pangalawa, ang hindi pagsunod sa bawat miyembro ng pamilya ay tanda ng pasasalamat sa Diyos. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay mali. Pangatlo, ang pangangalaga sa anumang may buhay ay pagpapakita ng pagpapahalaga sa poong lumikha. Ito ba'y tama o mali? Magaling, ito ay tama. Pang-apat, ang pananalangin o pakikipag-usap sa Diyos ay basehan ng isang taong madasalin. Ito ba'y tama o mali? Magaling, ito ay tama. At panglima, ang patuloy na pakikiisa sa pagdarasal para sa paggaling ng mga dinapuan ng COVID-19. Ito ba'y tama o mali? Magaling, ito ay tama. Para naman sa pagsasanay 15, gumawa ng isang slogan na nagpapakita ng pasasalamat sa Diyos sa patuloy na pagkakaloob ng malakas na pangangatawan laban sa kumakalat na sakit. Gawing batayan sa paggawa ang rubrik sa ibaba. Narito ang rubrik sa pagmamarka. 10 puntos, maayos na nagawa ang slogan na angkop sa paksa. At 5 puntos naman, nakagawa ng slogan ngunit hindi angkop sa paksa. Para naman sa pagsasanay 16, ilagay ang arrow up kung wasto ang ipinahayag sa bawat bilang at arrow down kung hindi wasto. Una, ang pagbibigay ng tulong sa ating kapwa ay paraan ng pasasalamat natin sa Diyos. Arrow up o arrow down? Magaling! Ang tamang sagot ay arrow up. Pangalawa, na ipahahayag din natin ang ating pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pag-awit ng papuri. Arrow up o arrow down? Magaling! Ang sagot ay arrow up. Pangatlo, patuloy akong magpapasalamat at magpupuri sa Diyos sa lahat ng biyayang aking natatanggap. Arrow up o arrow down? Magaling! Ang sagot ay arrow up. Pang-apat, magdadasal lamang ako kapag may kailangan ako. Arrow up o arrow down? Magaling! Ang sagot ay arrow down. At panglima, hindi na kailangang magpasalamat kapag lahat ng material na bagay ay nasa aking pamilya na. Arrow up o arrow down? Magaling! Ang sagot ay arrow down. At para naman sa bahagi ng paglalapat, buuin ang sumusunod na kaisipan sa anyong talata sa pamamagitan ng pagbuo at pagsusunod-sunod ng mga letrang nasa kanang bahaging column. Gawin ito sa inyong sagutang papel. At narito ang buong talata. Ang ating buhay ang pangunahing biyaya sa atin ng Panginoong Diyos. Ipinakikita natin ang ating pasasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng pangangalaga sa buhay na ito. Pinalulusog natin ang ating kaluluwa kapag nagpapasalamat tayo sa Diyos. Inaalagaan natin ang ating sarili kapag kumakain tayo ng masusustansyang pagkain. Mahalaga na pangalagaan natin ang buhay na bigay sa atin ng Diyos dahil ito lamang ang buhay na mayroon tayo. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!